Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa sinuman pong baguhan po dito sa channel po natin. Dito, pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And today's video is about po sa San Miguel Arcangel, ano po ang lakas niya at paano po siya makakatulong po sa atin. No? But before that, no, let us declare the four names of God, which is Shadhai Babhai, declaring His love, His protection to cover all of us. And ang sa akin po is like, on behalf din po sa lahat po ng mga kasama ko, makita at saka hindi makita. Of course, sa aking mahal na ama and sa aking mahal na ina and sa lahat po ng mga tumutulong po sa akin, no, makita at saka hindi makita, no. And on behalf din po sa lahat ng mga kasama ko, no, wala po sila dito ngayon, no. But then, again, alam ko pong marami ang gumagamit po ng dasal ng sa San Miguel, no? At marami ang nagdi-division tungkol dito, lalo na po pagdating po sa mga tao po na antingero. And sa akin, para naman ito sa mga tao po na kumbaga baguhan pa lang and nagsisimula pa lang po sila, no? So, mas maganda siguro kung alamin natin kung ano po ang lakas ng San Miguel. And hindi po kasalanan ang gamitin po ang kapangyarihan nila kasi nga po talaga pong tinaon po na sila po ang magbabantay po sa atin. Kaya nga po binigyan po tayo ng apat na kung saan apat na elemento which is fire, water, and air and earth, no? Kung saan San Miguel Arcangel which is represent po siya ng apoy, Saint Gabriel represent po siya ng tubig, Saint Uriel represent po siya ng lupa, at saka Raphael represent po siya ng air. So sa lahat po yan ng elemento is magagamit po natin, no? O hindi po yan ipinagbawal at hindi po yan kasalanan. Ang kasalanan lang po is kung gamitin po natin ito against po sa iba't ibang tao po na kung saan mananakit tayo, kung saan kumbaga like alam niyo na, no. Well, sa akin wala naman pong marami din po talaga ang nagwa-warning sa akin nito kung baka nga po gagamitin po ito sa masama. Guys, kumbaga sa akin, I think, kumbaga practical lang po na I think mas maganda siguro kung pag-aralan po natin. Nasa sa inyo na yun kung gamitin niyo sila sa masama. As I said, lahat po ng mga kapangyarihan po, may kaakibat po siyang responsibilidad na sabihin po natin na kumbaga kaakibat na responsibilidad na kailangan mong ingatan, no? Dahil nga po kung hindi ko naman po ito ituturo sa inyo, marami na po ang gumagamit nito sa inyo na hindi po ninyo alam. And nagagamit lugod kamo sa lahat po ng mga masasama, no? And hindi na po natin habaan ito kasi as I said, no, I tried po na kung pakinggan po ninyo ang mga video ko sa mga recently na mga video ko, baka po paunti-unti po na maipapaliwanag ko sa inyo lahat-lahat kasi I cannot really convey it at once kasi lalo po tayong malilito, no? And actually, ang tagal ko din po yan na-absorb, no? It takes time for me to absorb dahil nga po ang mundo po natin is napakalalim po, no? And ang mga turo sa atin is taliwas po yan sa totoong nangyari sa buhay po natin. But then, ang energy talaga po ng Saint Michael is to protect. And yan nga po ang ano sa kanya is na hindi ma-dethrone ang ama. Which is actually napaka-imposible nun. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang alam ko, yung ama ko is like made everything, no? Like gawa po niya ang lahat. Makita at saka hindi makita. So siguro alam niya ang nangyayari sa atin kung nagiging masama tayo, nagiging hindi, no? And sa mundong ibabaw na to, tayo po talaga ang kumbaga tayo ang nagdudumina. We are all dominion in everything in our life right now. But then, as I said, kung gagamit ka ng kapangyarihan para po manlupig po ng ibang tao, ang lalabas po noon is like ikaw po ang mahihirapan physically. No? Kasi kung anong ginagawa mo spiritually, lalabas po yun sa mundo po ng ibabaw po natin.
Kahit hindi man ikaw nakikita ng ibang tao, nakikita ka po talaga ng Diyos po natin. So, hindi ibibigay sa iyo ang lahat po ng lahat po ng mga adikain mo dito sa lupa, no, kung saan napakahirap po ng sitwasyon mo, parang physically hindi ka makakagalaw, sa pera naman is parang, sa pera kasi is a symbol of, kumbaga sa akin, abundance, which is abundance is the Father. Hindi ka naman pwedeng maghingi ng abundance po sa Luciferian or sabihin po natin sa mga tao po na itim. Kasi di ka not really produce this thing. No? Iyon po ang kaibahan po kaibahan po ng maganda at saka hindi maganda. Kasi parang kumbaga, yung let's say, ipaintindi ko sa inyo, mas maganda siguro kung sabihin po natin na ang mga light beings at mga dark beings. Ang dark beings, ito po yung isinumpa po ng Ama. No, na kung saan, hindi sila makakagawa or hindi sila makakaproduce ng pagkain po natin. Katulad po ng sabihin po natin mga kadiliman like mga aswang. No. Alam kong hindi kayo maniniwala nun, pero every beings actually nandito po sa mundo natin. And hindi po sila makakagawa ng sariling pagkain unless bibigyan mo. And then gagawa sila ng pagkain na kung saan kinuha ng iba. I'm not really talking about aswang lang, no? Kundi I'm talking about Encantos, no? Ang Encanto kasi is like, nakakagawa sila ng sarili ng pagkain. Like, nagtatanim din sila, nagkakaroon din sila ng pagkain po na kung saan sila po ang nagpo-produce. While itong isa is hindi, no? So, kumakain sila na kung saan hindi dinadaan sa apoy, hindi niluluto. Yung mga things po na kinakain po nila ng hilaw. No, hindi po sila makakakain yan kapag niluto mo. Lalo na po pag dinarang mo sa apoy. O sabihin po natin, niluto mo sa pamamagitan po ng apoy. Kaya nga po, sinabi natin na napakahirap po ng buhay nila. Supposed to be kasi nga po, hindi itinakwil po sila ng kapangyarihan po ng Ama. So, literally, hindi sila pwedeng kumain lahat po ng mga pagkain po na niluluto. Kasi ang pagkain na niluluto sa apoy is like converted po ito. Maaalis po ang lahat po ng masasama doon, and then maliban na lang po sa tubig, di po ba? Pwedeng hindi mo siya lutuin, pwedeng hilaw, pwedeng malamig, or pwedeng like ganito po na medyo mainit po siya, no? But then mas malayo na po 'yun, no? Ang San Miguel is galing po siya sa apoy, which is maganda po siyang panlaban against po sa mga masasamang entity na kung saan sumasakop po sa sariling pag-iisip po natin. So, let's say for example, naiinggit ka. Well, sinakop ka po ng inggit, which is actually opposite po siya ng abundance. Di po ba? Ba't naiinggit ang isang tao? Dahil po inside of them, wala sila. No? And akala natin ibang tao, no, it is us. Aware ka po. Ako ganun din minsan. Bakit ganun? Meron silang ganyan, ako wala, no? Kasi nagtatanong ako, bakit ganun? So, ang sagot naman sa akin is like, if you really feel lack, so nandiyan na po yung feel po na naiinggit ka, kasi hindi ka naman maiinggit yan kung meron ka. Like, kahit nga po kindness, kahit nga goodness, kahit yung laughter mo, nagagalit sila niyan. You know, because they are not capable of making themselves happy. Hindi nila nararamdaman yung maging masaya ka. So ayaw nila maging masaya ka. So lahat gagawin nila para maging miserable ka nila katulad nila. So it is ang mga principalities na ito yung mga entity na sinasabi ko na kung saan minsan sumasakop po sila sa isip po natin. And that is when I said, dethroned gods. Kasi sabi nga, is like, the God is not in heaven. Kung meron tayong tinatawag pong macrocosm, meron din pong microcosm. Kung saan, ang malaki at saka maliit is parehas lang. So, ikaw po yung maliit na God. Na kung saan, kapag hindi ka po aware, hinahayaan mo yung inggit, mamumutawi sa'yo. So, ibig sabihin po, sinakop ka nun. No, yung tamad ka, no, yung naasa ka lang po sa iba because you are not capable of
making it yourself. No? Pwede din sabihin po natin na, wala kang confidence sa sarili mo. Wala kang confidence sa sarili mo, parang hindi mo kaya to, dahil nakikinig ka po sa sabi ng nanay mo, wag kang ganito, wag kang ganyan, wag kang kumuha ng, ewan ko, sabihin naman po natin ng mga negative input po ng mga taong nasa paikot po natin. Yun po sinasabi ko, I think yata, no, habang lumalaki tayo, is like parang, nagkakaroon tayo ng napakaraming yung insecurity sa buhay po natin. And then, you are not aware po na ginagamit ka na po pala ng masama. So, this is the time na parang maangkla ka po sa pamamagitan po ng kapangyarihan po ng San Miguel. And magdasal ka po sa kanya para po kahit paano po is magkaroon ka po ng kumaga sa akin, magkaroon ka po ng pagkakataon po na maibalik ikaw sa dati, no, the pure beings, so maibalik ikaw sa dati na magiging pure ka po na willing, or sabi na baga is worthy po na to receive po, no, the blessing of the Father, no. So ngayon may mga nagsasabi din sa akin nito. Actually, in fact, kapatid ko nga na nanggagamot din po siya, no. Sabi niya sa akin, it's like pag kumuha ka ng orasyon po or lakas po ng San Miguel, it's like patayin mo yung sarili mong kapatid. It's like Cain and Abel. Actually, it's not. Hindi po totoo yan. Kasi sa akin, si San Miguel is pure beings po siya na kung saan tumutulong talaga siya sa akin kapag kailangan ko ng tulong. So, ibig sabihin, nasa sa iyo kung paano mo siya gagamitin. Pero para sa akin, is lang pangdepensa po talaga siya, panggera po talaga siya, para po sa mga tao pong masamang iniisip against po sa atin, or tayo po nag-iisip po ng masama sa iba, or tayo po nag-iisip ng para sa sarili natin. Kumbaga sa akin, ikaw lang po ang nagbibigay ng problema sa sarili mo, no? And then, makakatulong po siya na mag-clear po yung mind mo. And sabayan mo po siya ng San Gabriel. Depende po siya, no? Sa ngayon po, no? Now, pagdating po sa orasyon ng San Miguel, andito na po yung sinasabi na alisan mo ng lakas ang lahat ng orasyon nila. Matutunaw po ang lahat po ng pana na itumang sa iyo. Yung pagbisaya kabaga is like pang-discommunion sa lahat po ng mga bala na inaano sa iyo. Kumbaga sa akin, kasi kung sa orasyon kasi nila doon, talaga pong yung pampakubol, pampawala ng bisa, no? Pag hindi puputok yung baril, hindi ka tatamaan ng bala, hindi ka tatablan po ng itak, ng mga ganong klase po ng mga orasyon. Pero sa akin, hindi mo siya iisipin na literal talagang binabaril ka, o literal po na tatabakin ka, kasi ang hawak po talaga niya espada. So, syempre may tabak siya, pero more on, ang espada kasi sa akin sa mind. No, sa card po natin is like the suit of suit po ng espada or sword, no? Is yun po ang tinatawag po natin na sa isip. So, lahat po sa isip lang. Pag nakikipag-away ka, sa isip lang po. But then, meron ka talaga pong parang hawak po ng sandata, maging katulad niya. And then, sa mga hindi naman advanced, sabihin po natin na gano'n, it's like, isipin mo lang po na tunawin po, no, yung kung ano po yung nilalagay nila sa iyo sa pamamagitan po ng dasal noon. So, research po niyo sa Google kasi nandoon po yung dasal noon, no? Pero ayoko po kasing may nakaangkla doon na alam niyo yung mga Gregorian chant, no? Ayoko po nung ginagamit kasi siya talaga sa battle, which is also yes. Pero ayoko pong gamitin po siya para manakit ka ng kapwa mo. More on sa akin is like gamitin mo siya para hindi ka tatamaan ng mga bala na pinapana nila sa'yo. Yung bala, pwede din po yung masamang iniisip, inggit, no? Lahat po yan, magrepresenta po siya ng mga masasamang iniisip po ng mga tao against sa'yo. No? So, ganun po din. Then, kung sakasakali mo po magiging advanced ka na, pwede mo pong para titigil yun, pwede mo rin siya na yung lahat po ng mga is ibalik po yung sa kanya. Yung tinatawag po nating rebel tap. Pero,
ituturo ko din po yun sa inyo kapag parang makikita ko na marami po ang nakakapasok, marami po ang nakakaintindi, para po kahit papaano po, gradually po ang mga bagay po na gagawin natin. Hindi yung biglaan, kasi sa akin is pag ang tagal-tagal po yung pinag-aaralan to parang all yata ng isip puso ko is nandito siya, no, sa pagkikipaglaban po sa mga masasamang espiritu. And hindi po siya madali ituro lang sa inyo, agad ganito gawin mo, ganito ganyan, ganito ganyan. Kasi bawat sitwasyon is magkaiba. No? Para ka kasing hindi lang siya nakakakita, ito gamitin mo yung salamin ko para makita mo yung nakikita ko. It's very different, no? Kasi magkaiba tayo ng grado, no? Magkaiba tayo ng experience, magkaiba tayo ng... Hindi ko pwedeng ituro sa inyo yung lahat po na pandigmang dasal o orasyon kasi hindi naman kayo katulad ko. Pero sa mga tao po na nag-a-aspire, pwede po yun, no? And then, para din ito sa itong video na to, para ito sa mga tao po na gusto lang pong magkaroon po ng, maibsan po yung sakit ng nararamdaman nyo. Then, pwede po ito, no? So, ang healing po ang healing po ng San Miguel is para sa akin very pure, no? Parang ang ganda po ng pakiramdam ko kapag nasa akin siya, no? And yun ang tinatawag na 'di ba, merong dasal diyan, merong dasal din ano ninyo, sabi ko nga ayoko pong nakaatas diyan. Pero ito po yung English niya, no? Defend us in the battle against principalities and powers, against the rulers of the world of darkness and the spirit of wickedness in high places. Mantakin mo yan, mga high places pa yung mga nandoon. So, ibig sabihin, mga hierarchy, mga angel din, nakaaway po natin, na nagbibigay sa inyo ng maling mensahe, maling information. Ang angel kasi, it means to say, message po yan. No? So, kung sinasabi po niyang spirit of wickedness in high places, yun yung po tinatawag po natin, maling information po sa tamang tao. No? So, kahit nga po yung sinasabi ko dito, wag niyo masyado pong iti-check muna ninyo kung masaya ba ka, do you feel good kapag ganito nga yung nakikinig ka sa akin, do you feel good? May may kontra ba, may ano ba? So, kung meron man pong kayo nararamdaman po na kontra, pwede ko yung mag-point po yun sa akin, and then we talk about that. And ang sabi ko nga sa inyo is like, marami po siyang orasyon. Pero bibigay ako sa inyo na orasyon dito, basahin ko siya ng 2 beses kasi hindi ko siya pwedeng isulat dyan. And then after that, pakinggan po ninyo, and then kung gagamitin po ninyo siya, pag idadasal niyo, parang maganda po ang pakiramdam niyo, and then use it. Okay? So, orasyon ng San Miguel. Ito na po ha. Jesus, 7 Arcángeles, 4 Pilares, Disipares, Magnum, Emnami, Salvami. Okay? Lagi po yan na parang ending po ng lahat po ng orasyon is Salvami, Liberami, mga ganun klase, no? Liberami, Salvami. Parang save me, tapos liberami, free me, ganun, no? And Emnami, sa pamagitan ng pangalan mo, iligtas mo ako. Okay? So, basahin ko ulit ha. Jesus, 7 Arcángeles, 4 Pilares, Disipares, Magnum, Emnami, Salvami. Pangalawa, pangatlo ha. Jesus, 7 Arcángeles, 4 Pilares, Disipares, Magnum, Emnami, Salvami. And ito yung parang general po na orasyon po siya. Ibig sabihin nito, ang kapangyarihan ni Jesus, kasi Jesus is saved. Actually, Jesus is not actually Jesus na name. Actually, Jesus means to say save. So, Jesus na 7 Arcángeles na magbabantay sa 4 na mundo, which is isa doon si San Miguel, Magnum, Emnami, Salvami. Alright? Pangalawa po, no, mawalan ng bisa ang kanilang mga pana against sa'yo, or pantunaw po ng lahat ng orasyon na pinana nila sa'yo. Paano po ba talaga yung orasyon? Paano siya magiging pana? No? So, pag nag-uorasyon ka kasi, sinasabi mo to, halimbawa nga, ganito, ganyan, dapat alam mo kung anong iniisip mo. So, para sanggain yan, sasanggain mo siya sa pamamagitan po ng dasal din. No? Eto siya, no? Mawalan ng bisa. Tatlo lang to. Pantunaw po ng bisa ng kanilang mga
o masamang iniisip. Okay? Bildum Christum Salvum. Bildum Christum Salvum. Paulit-ulit po siya, hanggang magiging mantra. Ito po yung parang mawawalan po ng bisa ang kanilang lahat po ng mga pinapala. Ito naman po is against po sa mga tao po na may masamang iniisip. Now, ikaw naman, para sa sa sarili mo. So, pag isipin mo kako na pag may meron kang negative thinking, parang may fear ka, natatakot ka na yung asawa mo is mawawala, o like ang asawa mo, meron siyang iba, huwag mong i-mention ito na saktan yung asawa mo. Kasi talaga po sa totoo lang, agad-agad po yun. Ang isipin mo, lugod, is like mawala yung ng isip mo, mawala yung iniisip mo, no? Mawala yung masamang iniisip mo. Then, magdasal ka po ng Bildum Christum Salvum. Sabayan mo siya po ng Ama namin. So, eto, kasi ito nga, binigay ko sa inyo na mga orasyon na to. Dalawa ang binigay ko sa inyo, no? And, una-una niyan, paano ninyo siya, parang, ito na yung tinatawag natin na kumpleto ngayang dasal, no? Pwedeng, unang-una is, mag-ano kayo ng, Latin po na tinatawag po natin na I believe in God, no? Latin is Credo. Now, Credo in Deum Patrem Omnipotente Creatorem. So, iyon po ang I believe. Now, bakit po yun sinasabi ko? Well, ang sinasabi kong I believe in God is yung luma. Wag na po nating iatas doon sa Katoliko, no? Luma po siya. Then, meron po siyang short po na parang 5 word lang po na parang susi po ng credo. Bakit po credo ang pinapadasal ko sa inyo? Kasi when you say I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, ikaw po yun. Parang siya at saka ikaw, nagiging isa na lang. So, you can do anything. Pwede mo na pong makiusap kay San Miguel na po, pwede pong tulungan ka. So, yun muna. So, when you say, I believe in God, so baga naniniwala ka sa Diyos Amang may likha sa'yo, may likha niya, may likha sa lahat ng makikita, may likha sa lahat ng di makikita. So, nagkakaroon ka po ng tulay, ikaw at ang Ama, iisa na lang. So, itong dasal nito, sa pamamagitan nito, parang isa puso mo siya at magagawa mo lahat ng gusto mong mangyari. Ang susunod doon is like our Father, no? Okay. Kung hindi mo alam ang Latin, so mag-research ka po dyan. No? So kung sakasakali po sa mga tao po na gusto man po kumuha, meron po ako nitong libreta. Pero marami po siyang ganun. And then just in case po sa mga maliliit lang po, pwede po natin siyang follow na lang po kayo sa messenger ko or something. Pero hindi ko siya ibibigay sa inyo kung wala po kayo talagang real connection sa akin. Hindi po, ayaw ko po. No? Pero itong dasal ko ito, bigay ko sa inyo ito para po magkaroon po kayo ng kahit paano po link kung paano mo siya gagawin. Pagkatapos ng Credo, Our Father, and then kay Ave Maria, o kay Ave Maria Gracia, gusto kong isali mo yung babae. No? Kasi ang San Miguel actually, babae, lalaki, pwedeng gumamit. Pangalawa po, eto na po, no? Sundan na po ninyo yung sinatawag ko ng orasyon na po niya. And then, paulit-ulit po. Now, not every day. Ang sa akin po is like, pwede mo siyang gawin po siya bago pagkagising mo, and pagtulog mo. Parang paggising mo, like, manalangin ka po na sana po iligtas mo po ako sa mga lahat po ng masamang iniisip ko, masamang iniisip po ng iba, at sa lahat po ng mga masasamang elemento. Kasi ang masasamang elemento po, ang galing din po nila pagdating po dun sa mga pagkuha po ng isip po natin, no? Or sakupin po ang isip natin. Lalo na po kapag sila nasasaktan. Na, additional ko po, no, kung sakali po masama ang pakiramdam niyo talaga, may masakit kayo, actually, hindi kayo yun. No, isa din yun sa gusto kong sabihin. Pag may nararamdaman kayong masakit, halimbawa masakit ang balakang nyo, no? Actually, kahit sabihin po natin na may UTI kayo, actually, mga elemento yan, no? Pag nagdasal kayo niyan, tapos sabay parang isipin mo na kunin mo sila, and then, ibaba mo lang po sila. And then, hindi na po yan sila gagalaw. Kung may mararamdaman po sila. Tapos, kung pwede ka din po magdasal po nito, para i-heal po sila, wag mo silang basa-basa po na sasaktan mo sila. Kasi, San Miguel is also element. No?
So sa akin nga, magiging be kind tayo. Hindi mo alam talaga kung ano po nangyari, no? Kung sakasakali man. Pero kung talagang masama ang iniisip mo, and then, pwede mo siyang, paulit-ulit mo siyang, para magiging mantra, and then magiging orasyon mo po siya. No, so, mapapasa iyo po ang kapangyarihan po ng San Miguel kapag kataos puso po ang panalangin mo sa Diyos Ama na sana bigyan ka po niyang karapatan gamitin siya. And yun po ang pinakamahalaga or pinakamahalagang bagay po na kumbaga hindi, kahit kailan hindi po kasalanan gumamit po ng mga kapangyarihang ito, kahit ang mga orasyon, basta as long po na parang sarili lamang. Kumbaga, ang mga anak mo, o kung halimbawa ngaya ang anak mo is like gusto mo lang siyang gamutin, o pwede mo pong i-pronounce po ito, tapos hilutin mo siya, alisin mo yung mga masasama sa kanya. Talaga pong in your mind is like, kunin mo, alisin mo, ibaba mo, di ba? Kaya nga po ang paggamot ninyo is like mula sa ulo pababa po. No, ganyan. Huwag mo siyang ganunin, sampalin ganon. No, pababa po. Nakikita ninyo ako, guys, hindi ako kailanman namamalo. No, maraming manggagamot na namamalo, nananakit. Yan po yung iniipit po ng puspuro, o kasi hinihila po nila yung entity doon sa tapos pilain po nila. Pigilan po nila. Yung parang iipitin po nila. No, marami po ang gumagawa niyan. Kumbaga sa akin, it is hindi masama bang magiging kumbaga sa akin, hindi naman siguro masama yung parang magiging kind ka, no? Yung magiging hindi ko naman sinabing mabait ka, baga be kind. Kung kailangan mo talaga siyang patayin mo. But then paulit-ulit kong sabihin sa inyo na tayo tao, wala kang karapatang patayin ang lahat ng elemento. Kasi po against po 'yan sa kalikasan. Ang maniningil sa iyo kalikasan. Mas mabuti pa nga ibigay mo na po sila doon sa kanilang hari at pagkatapos sila na po ang bahala po man. Or alisin lang po, ilaglag po. Wag na po ninyong ikulong. Wag na po ikulong ninyo kasi lahat po yan pag naikulong ninyo, kaya sabihin ko nga sa inyo, ang tapang-tapang mo nga kasi ang lakas-lakas ng orasyon mo. Ano naman ang magiging resulta nun sa buhay po natin? Nandiyan na po ang hirap ng buhay, nandiyan na po yung parang lahat may hadlang. Kasi lahat yan nakakaisip pa rin. Kung marunong kang mag-orasyon, lahat yan marunong mag-orasyon. In fact, ang orasyon na yan is galing sa kanila. Okay guys, thank you very much po. No? Sana po is meron po kayo natutunan sa akin. Maraming salamat po.